Okay, so danghapon po sa inyo, Fred. Kamusta po kayo? Nilalamig ba kayo o Nilalamig ba kayo o iniinit? Bawasan natin. bawasan natin? So ngayong hapon ito, kapatid, ay pag-usapan po natin ang isa pong aral sa Biblia. Ito po ay isa po sa purpose of the gospel. At ito po ay yung tinatawag na edify the church o magbibigay ng kalakasan sa iglesia. So, tignan po natin, pag sinabi pong edify, ito po ay nagsimula sa Greek na oikodomio. It means oikodomi or tinatawag pong structure, confirmation, o building. Yun. Literally, edify means to build up. Yun, magpapalakasan. Kaya sa pag-fellowship natin, ang purpose lang talaga ay magpalakasan. Sino yung magpapalakasan? Yung mga anak ng Diyos. Hindi tayo narito para iligtas natin ang ating kaluluwa sa eternal na kaligtasan dahil ang gumawa noon ay ang ating Diyos na mga pangyarihan sa lahat. So, tayo po ay mag-focus na po sa tinatawag na pakalakasan at buksan po natin ating mga Biblia dito po sa 2 Timothy at tayo po tumayo mga minsan mga kapatid para po sa pagbabasa ng Biblia. At yun, kung may Biblia po kayong ganito, no? Ayan, so, yan. Sino may Biblia ang ganito? Yan, sa 2 Timothy. Yan, mga, tinan natin, chapter, page, ano po? 600, 664. Yun. So, yung mga may New Testament. 600, 664. So, ang sabi po doon sa 64, all scripture is given by inspiration of God, is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Tapos sa 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So tayo po ay manalangin, ang mga makapangyarihan sa lahat. Salamat sa Diyos sa hapon ito. Sa iyong muling pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na kami po ay makapag-fellowship at kami po ay makapagpalakasan sa isa't isa. Nawa po sa hapon ito ay marami kaming matutunan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Marami kaming makabigay po sa amin ng encouragement na lalong magpatuloy na maglingkod sa iyo. Salamat sa Diyos sa hapon ito. Lahat po na ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So yun po, tayo po ay makakaupo na at tingnan na po natin yung mga nakasulat po sa Biblia. At yun po, yung mga may hawak po ng ganitong Biblia, no? At yung may mga malalaking Biblia, katulad dito, at yung mga may electronic Bible, yun, bahala na kayo, mabilis yan. Yun. Kung kayo ay primitive, ay yung Bible talaga, kayo yung mga new primitive electronics. So makita po natin doon sa sinabi ng ating kapatid na Pablo na kaya po may word of God o may pangangaral o yung tinatawag pong scripture, ang sabi po na sa dulo ay upang ang lalaki ng Diyos na ay maging sakdan, lubusang handa sa lahat ng mabubuting mga gawa. So yun po lang ang reason kung bakit po tayo ay may word of God o may salita ng Diyos. Kaya makita natin na bakit palagi tayo nagbabible study, nag-fellowship, pwede namang hintay na lang natin ang pagbabalik ng Panginoon, di ba? Magkita-kita na lang tayo doon. Pero hindi eh. Ang utos ko talaga ay magpalakasan sa isa't isa. Kaya nga makita natin, basahin natin yung mga verses na makita natin yung tinatawag na edification o edify the church na nagsasabi na ito yung mga sulat ng ating kapatid na Pablo sa 2 Corinthians. So yan, magbukas po kayo ng Biblia mga bata para masanay. 2 Corinthians chapter 12. Yan. Tsaga-tsaga lang. Para mabilis kayong magbasa ng Biblia, sasauluhin nyo yung books of the Bible. Chapter 12. Yan, dumidikit na yung Bible, oh. Chapter 12, verse 19. Yun, anong page po yun? 583.
Yun, 583. Nakita niyo? 583. Verse 12, sabi po doon, verse 19 po pala. Sabi po doon sa, ay maling page po pala ako. Page 584 po pala. Yung, sabi, ikaw ang magsabi ng page, brother. Yung sabi doon, ano yung sabi doon sa 19? Sabay-sabay na tayo sa English. Again, think ye that we excuse ourselves unto you. We speak before God in Christ, but we do all things, dearly beloved, for your edifying. Yon, sa Tagalog, muli inaakala ba ninyo na kami ay nagdadahilan ng aming sarili sa inyo? Kami ay nagsasalita sa harap ng Diyos kay Kristo dapat ginagawa namin ang lahat ng mga bagay, mga pinakaiibig para sa inyong, ano, ang dahilan? Ikatitibay. Yon, sa ikatitibay daw, hindi sa ikatitibay lang ng isa, kundi sa ikatitibay ng bawat isa. Yon, dito lang ang focus ha. Walang magpupokus sa katabi. Dito lang ang tingin kay pastor ha. Sabihin mo sa katabi, huwag mo akong istorbuhin. Yan, sabihin mo, dali. Yan. Ano ba? Baka mga istorbo. O yun, dito na lang muna. O yun, dito na. Tapos na. Okay, ano sabi doon? Para sa, anong sabi ni Apostol Pablo sa 19? Para sa inyong ikatitibay. So, ang pangarap pala na salita ng Diyos o yung gospel o yung word of God ay para ikatitibay natin, mga anak ng Diyos. Pag hindi anak ng Diyos, hindi titibayan. Hindi yan tatagal dito. Kaya napakahalaga po na tayo po ay born again. Paano ma-born again? Hindi ho dahil sa tao. Tingnan po natin kung paano ma-born again tayo. Baka nagkakamali po tayo na ang born again ay gawa ng tao. Hindi po. John 1:13. Yan, para medyo may background po tayo kung paano tayo ma-born again. Ito ay gawa ng Diyos, hindi gawa ng tao. Yon, anong page, brother EJ? John 1:13. Yon, 282. Yon, 282. Page 282 sa ganitong mga Bible. Yon, dami kong Bible dito, no? May Bible pa isa. Yon, for the sake sa mga bata para masundan. So, anong sabi doon sa 13? Sige, sabay-sabay tayo. Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yan, sino daw ang nanganak? Diyos. Yun. Siyempre, may tanong, ba nanganganak ba ang Diyos? Eh, bakit ko question natin? Nakasulat nga, nanganak ang Diyos eh. O sa seahorse, ano ang nanganganak sa seahorse? Babae o lalaki? Lalaki. O galabong lalaki nanganak. O mga lalaki, gusto niyang manganak? O ayaw. O pasalamat ang mga babae pag lalaki ang nanganak. O mga babae, gusto niyo ba lalaki ang manganak? Baka ang mga lalaki magreklamo na, ang hirap palang manganak. Ibalik na lang sa babae. Yung parang nanood ako ng nanganganak nung kailan ba nung isang gabi. Grabe, ang hirap pala. Yun, sabi nung asawa. Tama na yung dalawa. Pero sabi nung biyanan, nako, ngayon lang yan. So, mahirap po talagang manak. Pero dito, pinupunto natin na ang Diyos ay nanganak. Yon. At ang na ipinapanganak ay tayo. Yon, yung ating spiritual. Hindi literal na nanganganak ang Diyos na galing sa kanyang sinapupunan. Wala akong matres ang Diyos. Ang Diyos po, sa kanyang kapangyarihan, tayo ay spiritually din, tayo ipinanganak o binuhay uli. Yun ay ibig sabihin nun. Binuhay muli yung spiritual na patay natin. So, doon po, ipinapakita lang na yung totoong i-define natin o bibigyan ng encouragement o kalakasan ay yung mga born again, yung buhay spiritual. Kapag hindi buhay spiritual, hindi o mapapalakas yan. Mabuburing lang po dito yan. Yon. Matutulog lang yan. So, yung mga bata, huwag kayong matulog ha. Ang sino mang tulog ay hindi born again. Sabihin mo sa katabi mo, ang natutulog ay hindi born again. Yon, kaya lang hindi natutulog. Yon. Mamaya yung mga bata iipunin natin. At bahala si Lilik at si Brother Renz dyan. Sila yung naka-assign dyan. Okay, so ano pa?
Tingnan natin yung Ephesians chapter 4. Yon, mabilis ang buklat ha. Tingnan natin yung mga mabilis buklat. Sino mga nakakita na? Ephesians 4:24. Anong page? Yon, 4:24. 600. Ephesians 4:20. 4:29 pala. 4:29. 600 ano po? 609. Yon. 609. Anong sabi doon? Sabay-sabay tayo sa Ephesians 4:29. Anong sabi doon? Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good for to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Sa pagkatagalog, huwag hayaan ang masamang pananalita ang lumabas. Saan daw ang lumabas? Mula sa inyong bibig. Kundi, yaong mabuti para magamit saan daw? Sa ikatitibay upang ito nawa ay magdulot ng biyaya sa mga tagapakinig. Yon. Huwag daw magsasalita ng masamang salita. Kasi minsan pag masamang salita, di ba, nakakasakit ka naman. Yun. Sabi mo, ang pangit mo, bakit maganda ka ba? Yun. Ano ba mga salitang nakakasakit? Okay lang yung word of God ang masaktan tayo. Pero yung personal attack, yun. Masakit po talaga yun. Pero kung ito naman yung word of God, wala akong problema masaktan tayo. Pero minsan, nami-personal na eh. Di ba? May mga taong nami-personal na eh. Pastor, ang pangit mo. Kala mo, napaka-pogi. Kasi mga bata eh. No, may mga taong, di ba, yung mga bata, no? Sa school, naranasan nyo yan. Sabihin kayo na mukha kayong kabayo, mukha kayong kuneho. Yun, para namang mukha, parang ang mga mukha nila, anong gusto nyo mukha? Mukhang kabayo o mukhang kuneho? Kuneho na lang. At least maliit-lit yun, maputi pa. Yun, wala akong ganon sa Biblia na pangit. So sabihin natin, walang pangit na nilikha ng Diyos. Sabihin natin, walang pangit na nilikha ang Diyos. Ang sabi niya sa Genesis, so walang Genesis yan. Pero nasa lumang tipan. Sa sunod, pag nasa ulo nyo ang buong Biblia, ang buong New Testament, magtatanong kayo ng Old Testament. Ano sabi sa Genesis 1:31? Tingnan natin, mga kapatid. Yan. Sabi doon sa Genesis 1:31, and God saw everything that He had made. Anong sunod? And behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. So very good lahat. Hindi lang good. Pag nakakuha kayo ng grade sa school na very good, anong ibig sabihin? Mataas yun. Ay, pero pag good, okay lang yun. Pero pag not good, abay, magsisi ka na, sinag-aaral. Kapag ang grade mo ay 75, anong ibig sabihin? Mababa. Pero pag 85, good. Pero pag 95, 100, ano? O sinong naka-95, nga, taas ang kamay. O yung hindi tumaas. O mag-aral, anong gagawin para tumas ang grade? Mag-aral. Yon, mag-aral. Kasi para sa ating spiritual, para maging approved tayo sa Diyos. Ay anong gagawin? Yon, sumunod. Yon, para hindi bumagsak. So anong sabi doon? Edifying. Yon, ikalalakas. Kaya huwag magsasalita ng bad words. Yon, yung sabi, pangit ka. Yon, madapa ka sana. Tamaan ka sana ng kidlat. Sino ba, sabihin mo sa katabi, huwag ka magsasama ng bad words. Yun, dapat ay totoo lang, ha? Totoo lang. Yun. Kasi pag bad words ang sinasalita, ay nakikita ng Diyos yan. Yun. Naririnig ng Diyos yan, yung mga nasalita natin, mabuti o masama niyan. Kaya kapag bad words ang sinalita natin sa classmate natin, sa kapwa natin, ano ang ganti ng Diyos sa atin? Di ba? May balik yun, may parusa. Dahil
Ang tao nilikha ng Diyos hindi para alipustain. Nilikha niya ang tao para magbigay ng glory sa Kanya. Pero pag sinabihan mo yung kapwa mo na ang pangit, parang ang pangit naman ng lumikha sa Diyos. So hindi ho pangit, wala hong pangit. Yun, wala hong pangit na tao. Ang nagpapapangit sa tao, yung isip at saka puso. Yun. Kaya kapag may nagsalita sa iyo ng pangit, ay sabihin mo, siguro magsisi ka na sa kasalanan mo. Di mo nalalaman ang iyong ginagawa. Yun. Ano pa? Tingnan natin sa Ephesians chapter 1, verse 4. Tingnan natin mga kapatid. Sa Ephesians chapter 1, hindi po pala, 1 Timothy. Ano po ko? 1 Timothy chapter 1, verse 4. Yan, sa bagong tipan po yan. Karamihan, bagong tipan po tayo. 1 Timothy chapter 1, verse 4. Ano pong page yan, brother? 647. Yon, 647. Yon ang sabi doon. Sabay-sabay nga po tayo. Neither give heed to fables and endless genealogies which minister questions rather than godly edifying which is in faith to do. So sapagkat liwat sa Tagalog, ni huwag magbigay pansin sa mga pabula at walang katapusang mga ano yung mga wala? Talangkanan na nagdudulot ng mga katanungan kaysa sa makadiyos na nagpapatibay na nasa pananampalataya, gayon ang gawin. Yon. Magpapatibay lang spiritually. Kaya yung mga sabi-sabi, yung mga wala namang kabuluhang usapan, iiwasan natin yon. Yon. Wala hong mga entertain sa mga hindi magandang mga usapan. Pag may mga may mga pag-uusap na hindi maganda, ikat ka ninyo. Sabihin mo, sister, wala namang kabuluhan yan. Mag-ano na lang tayo. Mag-sharing na lang tayo sa Word of God. Yun, ganun po. So ano pa? Romans 15:2. Tingnan natin mga kapatid. Romans chapter 15, verse 2. Ano po yung sabi doon dito mga kapatid? Yun. So maganda po pag may ganitong mga Bible, no? Yun. 15:2. Ano po yung sabi po doon sa 15:2? Let every one of us please his neighbor for his good to edification. Hayaan ang bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan sa ikatitibay. Sa kanyang kapwa, nalulugod yung kapwa mo. Kapag nakita ka, natutuwa. Hindi pag nakita ka, buhay-buhay sa'yo eh. May nakita ba kayo mga kapatid? Kristyano, kinamumuhian ng kapwa, ay delikado yun. Baka hindi naman tayo umiilaw bilang Kristyano, bilang mananampalataya. Ang Kristyano, kung titignan natin yung Proverbs, tingnan natin yung Proverbs mga kapatid. Maganda po yung Proverbs. O dito ba natin yun? Wala mo ng kwentuhan mga bata. Dito ang tingin na Proverbs chapter 3. Ano po yung sabi doon sa chapter 3? Mayroon pong version na napakaganda. Nasaan na po yun? The Proverbs chapter 3. Sabi po doon sa chapter 3, yan, simulan natin. Sabi doon, my son, forget, sa verse 1, my son, forget not my law, but let thy heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thy heart. So shall thy find, ito maganda po, no? Verse 4. So shall thy find favor in good understanding in the sight of God in man. So pag masunurin kang anak ng Diyos, nagkukuha mo ang pabor ng Diyos at ng tao. Matutuwa sa iyo. Hindi ba tayo matutuwa kapag ang kapwa natin ay mabait? 'Di ba? Kapag ang kapwa ay mapagbigay, kapag ang kapwa ay hindi pala away, kapag ang kapwa na kapag tayo ay
hindi nang-aaway, matutuwa tayo do'n. Yun. Pero pag ang kapwa natin ay palaaway, ay hindi matutuwa sa atin ang ating kapwa. Susunod po dito po sa 1 Corinthians. Yan, 1 Corinthians chapter 14 verse 3. Sabi doon, but he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. So basahin nga po natin sa pagkatagalog. 1 Corinthians chapter 14. Yun, para maganda po yung ating usapan. 14 verse 3. Sabi po doon sa 14 verse 3, datapwat siya na nanguhula ay nagsasalita sa mga tao para sa ikatitibay at pagtatagugilin at kaaliwan. Yun, kami po, bilang mga pastor, nangangaral po kami para ikatitibay ng bawat kapatiran. Kasi pag hindi matibay yung kapatiran, anong mangyayari sa church? Makukulapso yan. Unti-unti na. Kaya magagalit na ang Diyos. Kaya nga, di ba, sa 1 Corinthians 3:16, ano po sabi ng ating kapatid na Pablo? Na yung templo ng Diyos, yun yung iglesia ng Diyos. Literally, yun ang unang meaning nun. Tingnan natin 1 Corinthians 3:16. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Sabi doon, know you not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Yun, yung templo, yung iglesia ng Panginoon. Yung katawan, yung iglesia. Nang sabi ng Panginoon, hindi ba ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Verse 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple you are. Kung dudugisan, kala mo, dudugisan ng sino mang tao ang templo ng Diyos, anong gagawin ng Diyos? Ay pupuksain siya ng Diyos. Kapag ikaw ang naging dahilan para madungisan ang kanyang katawan o ang templo ng Diyos, anong gagawin ng Diyos? Pupuksain siya ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Na ang templong ito ay, ano po? Kayo. Yung tayo. Tayo ang templo. Kaya pag ang isang tao o isang kapatiran ang naging dahilan para madungisan ang katawan ng Panginoon, kasama po tayo sa pupuksain. Dala mo yun, no? Kaya nga may pagtitiwalag. Kasi pag hindi natin tiniwalag yan, mabadadamay po tayo. Kaya pag ang kamay mo, ang paa mo ay mayroong diabetic na, Sister Phyllis, at hindi na magamot, anong gagawin ng doktor? Pinuputol na ho para hindi na madamay. Ganun ang ginagawa minsan sa body of Christ, sa katawan. Kaya pag dumaan po sa tatlong proseso, alawa na yung kapatid, nakita natin gumagawa ng mali, kinausap natin. Yun. Pero sa unang kausap, nagpakita naman ng pagsisisi, okay na yon. Yun. Wala na tayong pwedeng ilapat sa kanya. Pangalawa, pero yung taong matigas ang puso, matigas ang ulo, ayaw, nangangatuwiran pa, abay, wala tayong magagawa doon. Sabi doon, magsama ka pa, sabihin mo sa iglesia, pero wala talagang nangyari. Ano ang sabi ng Biblia? Itiwalag mo na ang masamang kasama. Ang sabi na ng Bible, masamang kasama eh. 1 Corinthians chapter 11, mga kapatid. Pinapatiwanag, pinapaalis ng Diyos. Kasi ayaw nang maniwala. Kaya sabi doon sa dito pala, 1 Corinthians chapter 5 po pala. Chapter 5. Sabi po doon sa verse 11, dapat ngayon ako ay nakasulat sa inyo na huwag makisama na kung ang sino mang tao na tinatawag na kapatid ay maging isang mapakiapid. Alam mo yun, mga kapatid? Yun. Kapag yung kapatid nagsasabing, alam mo, brother, alam mo, sister, pero nakikiapid. Ano yung ibig sabihin nakikiapid? Yun. Ibig sabihin, pag dalagat binata, abay nagtatabi na.
Yun, di pa nga kasal, eh, di makapag-intay. So, huwag mo na magtabi. Yun. Ano lang, long distance relationship, pinaka-the best sa hindi pa kasal. Kasi pag hindi kasal at malimit kayo magkita, eh, may possible na matutokso kayo. Kaya maganda, long distance. At sa mga may asawa, yun, stick lang sa asawa. Ano pa, sabi doon? Mapagsamba, masakin. Yun, masakin, mga tapos isang mapagsamba sa Diyos-Diyosan o isang mapag-alipusta. Yun, bawal para sa Biblia ang mapag-alipusta. O yung nagsasabing, pangit ka, wala kang mahina ang ulo mo. Anong sinasabi na iba? Bubo ka. Masama yon. Ha? Ba't matalino ka ba? Opo. O, yung katalinuhan natin, bigay ng Diyos yun. Wala talaga tayo. Kaya wag natin ipagyayabang. So, wag tayo magsasalita ng bad words dahil hindi ka nalulugdan ng Diyos yun. Sabi doon, isang maglalasing. Yon. Eh, gala mo, Kristiyano, tapos maglakad sister, eh, parang, sister, papunta ko ngayon sa church. Saan ba ang church ninyo? Ano po? Tapos pagdating dito, ikaw pala si pastor, ano ba, palagi kita nakikita eh. Eh, hindi ko na ikaw mabati, ano mo naman, nagtatagay-tagay ako. Ba't eh, kung kapatid natin yon, eh talagang dadaan siya sa proseso natin at kung ayaw talagang tumigil sa pagdalasin, ay talagang ititiwalang natin, alam mo, pupunta dito, iba na hawak pang pundador. Anong oras ang service, pastor? Eh, gusto bang, gusto kong ah, may makasamang tagay eh. Diyan ba si Brother Ariel? Delikado yon mga kapatid. So, dadaan sa process mo talaga yon. Eh, maglalasing. Sa atin, wala tayong doktrine ng bawal uminom. Yon, dahil sa Amerika, hindi naman issue ang pag-inom. Lalo na pag bagong kain, pagka kain nila, may ano eh, may anak eh. Eh sa atin, di pa na kumakain, talagang nakalatag na ang buti eh. Kaya, baliktad. Sa Amerika, iinom sila pagkatapos kumain. Dito, ano hong ginagawa ng mga manginginom? Inom muna bago kumain. Kaya wala talaga. So, kung iinom mo tayo, may purpose. Ano ang purpose? Ba't umiinom yung mga ibang bansa? Para sa katawan din. Kahit si Apostol Pablo, sabi niya, uminom ka rin ng kaunting alak. Kaunti daw. Ay bakit pinapainom si Timoteo ng kaunting alak? Ano ang dahilan? Dahil sinisikmura. Ang tanong, sinisikmura ka ba? Matino. Ang problema ngayon, pag nalasing, anong nangyayari? Pag lasing ng uminom, siya na ang naninigmura. Yun ang danger. So, yung mga maglalasing daw, ano pa? Yung mga maghuhut-hut. Ano mo yung, ano hindi yung maghuhut-hut? Ano ba sa mababaw na Tagalog yung maghuhut-hut? Extortioner. Yun. Yung mga scammer. Yun. Maghuhut-hut yun. Yung mga ngayon, di ba? Viral ngayon yung mga pugo. Yun. Dali nga kami doon, yung mga dalawang billion ang ano doon, yung hero mine. Ang dami rin, pagkatapos doon, dami naglabasan. Ngayon, mayroon na naman. Ang tawag doon, mga manghuhut-hut. Pero, okay lang sa kanila, di naman Kristiyano sila. Ang problema nito, Kristiyano tinutukoy dito, mga manghuhut-hut. Yon. Ano pa, sa isang iyon, ay huwag makisalo. Kung yung mga tao ito, ay talaga nag-claim na Kristiyano at ito ang ginagawa, ang sabi doon, huwag daw makisalo. Ibig sabihin, tinutukoy nun sa fellowship. Mahahawa ka nito. Ang masama pa naman, ang daling makahawa. Ang daling makahawa ng masama. Yun, di ba sa school? Ang daling makahawa yan. Kumbaga, mga suntukan kayo. Tumaya, lahat kayo suntukan na eh. Yung ngayon, nag-aanuhan na kayo. So, iiwasan yung masama. Pag masama, iiwasan. Halimbawa, may mga classmate kayo na nangaaway, huwag na kayong makisama doon. Lalayo na kayo sa mga classmate na mahilig mag-away. Pupunta kayo sa classmate na mababait.
Pag ang kasama mo'y mabait, mabait ka rin. Eh, paano kang masabing mabait ang kasama mo, tampalasan, Judas, Lucifer. Tapos sasabihin mo, hindi ako, Arkanghel ako. Ang kasama mo si Lucifer, tapos sabihin mo, Arkanghel ka. Yon. Kaya sabi doon, sabihin mo ang kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Hindi, alam mo ang bait ko. Pastor, pwede ka bang maging witness? Sabihin mo sa barangay na mabait ako. Aba, hindi pwede, sister. Hindi pwede ako maging witness kasi mag-witness hindi naman talaga mabait. Tampalasan nga eh, mag-witness kung mabait ka. Gagawin pa akong, anong gagawin sa akin? Gagawin pa akong witness. E di nagkasala na ako sa Diyos. Wala na akong kinalaman sa ginawa mo, gagawin mo akong witness. Papatunayan ko na mabait siya. Ay hindi pwede. Magka tamaan mo na tayo ng loob. Wag lang magalit ang Diyos sa akin. So, yun po. Ano pa yung sabi daw ito? Tingnan natin. 2 Corinthians 10:8. For thou I should boast somewhat more of our authority, which the Lord had given us for edification, and not for your destruction. I should not be ashamed. Yun. Tingnan nga natin sa pagkatagalog mga kapatid. 2 Corinthians chapter 10 verse 8. Yan, buklat po kayo ng Biblia para masanay po kayong magbuklat. Chapter 10 verse 8. Yung ating binasa ay English, King James Version. Yan yung authorized version natin. Basahin natin ito sa pagkaliwat sa Tagalog. Ano po yung sabi sa Tagalog? Sabi doon, ako ay nagsasalita hindi sa pamagitan ng kautusan. Tama ba? Kundi sa pamagitan ng pagkakataon ng pagsisikap ng mga iba at upang patunayan ang katapatan ng inyong pag-ibig. Parang mali ah. Yeah. 2 Corinthians 10:8. Ay, mali nga ako. Ako pala mali. Parang walang tunog na ano eh. Parang hindi ko ma-sense yung binasa ko eh. So, 10:8. Ito po. Sorry po ha. Sa chapter 10 verse 8. Nagkadikit-dikit po pala eh. Talaga. 10:8. Sabi po doon sa Tagalog, sapagkat bagamat ako ay dapat mapuri ng lalong higit sa aming autoridad na ipinagkaloob sa amin ng Panginoon para sa ikatitibay at hindi para sa inyong ikababagsak, ako ay hindi dapat mapahiya. Yun. Kaya kapag nakakarinig tayo ng mga ganito, fellowship, Bible study, hindi yun sa ikapapahamak natin. Ang sabi doon, sa ikatitibay natin. Di ba, kumisan, pag wala tayong ganitong fellowship, wala tayong Bible study, at aasa ka lang sa sarili mo, anong nangyayari kaya? Ako kahit pastor, pag walang fellowship, nangihina din po ako eh. Talaga minsan parang gusto ko nang bumitiw. Lord, baka hindi na ako tinawag mo. Pero pag nakakarinig na ako ng mga encouragement preaching, na-revive po ako eh. Kahit anong bisan, lalo na nung pandemic, di ba? Ang hirap nun eh. Talagang nag-iintay ka na ng Lord. Maawa po kayo sa amin. talagang kung may magrarason, biyaya ng Panginoon eh. So, minsan, pag wala tayong tinatawag na encouragement o magpapalakas, siyempre ang Diyos magpapalakas, pero yung pangangaran o yung mga fellowship na ganito, nagbibigay po sa atin ng encouragement. Kaya huwag tayong absent kapag tayo po ay may mga fellowship. Bakit to? Yan, parang natin sinasabi dito sa Hebrew chapter 10, mga kapatid. Chapter 10, verse 8, 25, verse 25. Ano po yung sabi po dito, mga kapatid? Hebrew chapter 10, verse 25. Okay, basahin nga po natin, mga kapatid, sa English. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Yun, sinong nakakasaulo nito? Memory verse natin ito, no? Memory verse natin ito. Small? Hebrew 10:25 sa ulo mo. Ay, di ba? Hindi natin ito memory verse. Ay, hindi pa pala. Yun. So, isama natin sa sunod memory verse natin. So, sabi doon,
wag daw pabayaan yung pagtitipon. Yun, palagi nating tatandaan pag araw ng linggo, yan, pag may mga emergency lang. Yun, Pastor, hindi, ano, yan, hindi po, ay, may nag-repair lang doon. So, pag mayroong mga pagtitipon, wala namang sakit, wala namang emergency, huwag kayong a-absent. Yun, para matuwa ang Panginoon. So ano po, tingnan natin, last point po natin sa 2 Corinthians 10, chapter 10, verse 10. Sabi doon, therefore, I write these things being absent, if being present, I should use sharpness according to the power which the Lord has given me to edification and not distraction. So, yun, inulit-ulit, no? Yung 2 Corinthians 10:8, 2 Corinthians 13:10, isa po yung pinupunto na kapag nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, nagbibigay ito ng kalakasan, encouragement, at hindi kapahamakan. Kaya maganda, nag-aaral ka ng Bible, nag-aaral ka ng salita ng nagbabasa, nakikinig ka ng mga preaching, ano pa, aatin ka ng mga fellowship, nagbibigay ito ng kalakasan. At tingnan natin din, mga aga pa naman, sa 1 Corinthians 14:5, sabi doon, I would that you all speak with tongues, but rather that you prophesy, for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongue, except he interpret that chart may receive edifying. Mas maganda po pag naiintindihan po ng nakikinig yung sinasabi ng pastor. Kasi kami dati nag-speaking in tongues eh. Diba? Halaka, hala, bakara, Toyota, hala, lala. Yun. Minsan, para mga baliw na lang eh, nag-speaking in tongues eh. Sa New Testament, ang nag-record na speaking in tongues, yung mga apostolan. Pero pagkatapos nun, wala na akong nag-speaking in tongues. Yun. Pwede tayo mag-speaking in tongues na iintindihan. Halimbawa, magsasalita po ako ng Ilocano. Agbabawi kayo, si pagharian, si langit, at si Sigin. Sino nakakaintindi ko? Isa lang, si sister. Ay yung iba, maghinulsol ka mo sa inyong mga sala. Oh, sa Bisaya naman yun. O saan man, anong lingwahe gusto nyo? Chinese. Come out, lawang. O bakit tayo mag-i-check? Bakit tayo nagkakaintindi naman tayo sa isang lingwahe? Kaya naman nagsalita ng mga apostol during that time, kasi may iba-ibang lahi doon. Binigyan talaga sila ng special na kapasidad ng Diyos na makapagsalita ng ibang lingwahe for the sake doon sa mga nakikinig na ibang lahi. Eh wala naman ibang lahi dito eh. Eh kaya dito, di ba, nung nandito si Brother Matt, talagang straight ako, English speaking eh. You know, my dear brethren, the Lord is good. Isa na ko paisip, ano kaya susunod ko? God is good. Puro good na lang eh. Wala ka magawa kasi ang audience mo ay hindi makaintindi ng Tagalog. Ay, ba't pag-English pa tayo? Ay, puro naman tayo Tagalog, di ba, Brad? Ay, pag Ilocano naman, abay, napipilitan ka mag-Ilocano doon. Yun. Apo ni Diyos! Buti yun, may Ilocano Bible eh. Nung nag-mission kami sa Nueva Vizcaya, wala na akong masabi, puro basa na lang ng verse eh. Yung gano'n, puro verse na lang. Napapatigil yung mga. Kasi hindi ako marunong magsalita ng Ilocano, pero nababasa ko. Puro memory verse ko kasi. So, ang sinasabi doon, para ma-edify po yung kapatiran, yung naiintindihan. Yun. Alam, papunta tayo sa Bicol. Ay, ang dami doon, mga Bicolano. O, edi, kaya nag-aaral ko ng kunti-kunting Bicol. O, so, pero may Bible akong Bicol. O, at least pag binasa ko yon, aros di ko, alam ko na yung nakalagay doon, kahit Bicolano, kasi memory verse ko yun eh. Kahit magkabali-baliktad yun, hindi ko man kabisado ang Bicol, pag nag-Bible ako, alam ko na nakalagay eh. Kahit ganito. So, ang purpose doon, mapalakas po tayo sa ating mga pagtitipon. Importante po yon.
Last po, sabi doon sa 1 Corinthians 14:12, even so ye, for as much as you are zealous of the spiritual gifts, seek that you may excel to the edifying of the church. So, yon, mag-excel po tayo. Yon. Kailangang nagsimula ka sa grade 1, alam mo, next year, grade 2 ka pa rin. Sinong gustong grade 1? 10 taon ka, grade 1 pa. Pastor, ang grade mo? Brad, grade 1. Ilang taon na? 10 taon na ako sa grade bucket. Puro palakol yung nakukuha ang pastor. Tuntua ka pa ha? Wala akong natutuwa pag matagal ka sa... Pero ibabalik ka. Love na love ka talaga ng teacher. Alam mo, 10 taong ng grade 1. Ayaw na ayaw kang bitawan ng teacher nun. Pero walang ganon. Pag ikaw ay grade 1, ang kasunod ay grade 2. Pag ang grade 2 ka, anong kasunod? Grade 3. Tapos pag natapos mo yung elementary, ano kasunod? High school. Natapos mo yung high school. College. Pag nagtatapos ng college, asawa na. Ay, huwag pala. Nag-aasawa agad. May diploma na. Eh, para kang kumuha ng PMA. Anong ibig sabihin PMA? Pahinga muna, anak. Yung pagka-graduate, pumahinga na, anak. Yon. Ano pa yung isa? May isang course pa eh. Anong course mo? Pagkatapos ng grade 6, babysitter. Kasi nag-asawa agad eh. Kaya babysitter. So, magpatuloy lang po tayo, kapatid, na magpalakasan sa isa't isa dahil yan po yung kalooban ng Diyos. Yun, yung ating last verse, puro last verse tayo. Let that corrupt communication proceed out of your mouth. Yun. Huwag magsasalita ng bad words, ha? Pag may narinig akong bad words, di ko na ipapadla ko na yung gate. Di ko na pa na papapasukin. Yun. Bahala na si Lord magpapasok sa inyo sa langit. Yung mga bata, di na tayo papasukin. Yun. So, iwasan natin. So, kailangan tayo ay maging responsible sa ating mga sinasabi. Sabi doon, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer. Okay, so yun lang po mga kapatid sa hapong ito at tayo po tumayo at tayo po manalangin at pagkakaroon po ay magpaawit si Brother Renz. Okay, salamat po Lord sa hapong ito sa iyong katubutihan, sa iyong biyaya. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakapag-aral ng iyong salita. Nawa sa kaunting oras sa aming pag-aaral ay nabigyan kami ng mga paalala upang kami po lumakas sa aming spiritual. Salamat po Diyos sa hapon ito. Sa mga natitira sa itong oras, kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.